ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga motor share na ma-purpose na hindi para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Matigtahan ang enough freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong hada Pilipinas, mga ka-Western Visayas. Syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa kalibutan sa ngamon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sa kalibutan, nagatag kami sa katawran. Maayong morning sa inyong tanan. Sa atong mga sugit tagparamati all over Western Visayas, namin sa Sabaklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Sumuman sa atong mga kuturan sa Negros Occidental, mayadaya din nga aga sa inyong tanan. Mga biyan, ini ang balita issue kaniban pa. Try kita until 9:55 in the morning. Ako ang inyong JP Herbas. Sa atong mga sugitag palamati ang mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad, payad-ayad nga agaman sa inyong tanan. Abiyan ang pagpangalagan sa programa Balita Issue kung ibang pa mapapalive sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subuman sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Give sa atong sining nga pagpapaton sa atong sining nga pagpangalagan subong iya nga ada ang pinaka mga balita gikan sa ito nga hanses ang gobyerno. Ang mga lokal na pangaluhan diri sa Western Visayas, lagit na sa Negros Occidental. Kag siyempre magpasiplak magita mabiyan sa pinaka mga dalaguan nga balita nasyonal. Kaging bantayan sa aton mga kutbanan sa Radyo Pilipinas Metro Manila. Pero antes kita magpatpat sa natin sa mga balita subong iya nga aga, mag-check ano kita mabiyan sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo mangin panyempo sa mga daw sang Webes. Nagano ang mangin panyempo aton sining weekend. Yara ba sa update? Ano ang maging panyempo sa adlaw sang Sabado kag Domingo di sa Western Visayas. Ano naman sa kabigan nga weekend mga biyan, madamong nga pagulan nga nagresulta sa pagbaha sa pinaka mga area sa aton sining rehiyon, particularly sa probinsya sa Capiz ang nagbubo diri sa aton rehiyon.
Sa buong weekend mga biyan, na scheduled power interruption sa service area sa Eleco 1. Ano ba ang mangin panyempo diri sa mga areas ng Iloilo? Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga. Sa sinunod oras, mga biyan, kaupo natin sa Pia Kalinga to give us the latest update from Pag-asa with Ma'am Dinor Silvestre. Sa Pilipinas. Ma'am Dinor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna ang ating latest weather update para sa Sibonga Adlaw ng Thursday, October 26, 2025. As of 7 a.m. po binang-abang, binamonitor natin si Bagyong Salome ay mahina kag nasa tropical depression na lang. Ang iya latest na kalayo rin sa 85 km southwest of Pasco, Batanes. May maximum sustained wind na 55 km per hour near the center. Ang destination na up to 75 km per hour. Ang iya hulab ay pa-southwest 120 km per hour. Kapag sa ating matakalang intensity outlook, si Bagyong Salome, posible na magpalapit sa may Babuyan Island subong nga aga, kag sa may Ilocos Norte sa Udto, di sa hapon. Kag by Friday, posible nga mahina kag isa na lang ka-alti. And then, Intertropical Convergence Zone or ICCZ ang nag-apekto sa may Palawan sa Mindanao. Dili naman sa Western Visayas, generally parawanin kita, pero wala man natin minatila ang mga posibilidad sa mga isolated sa pag-ulan, pangalating panagoog, lugar sa mga localized thunderstorms. Sa light to moderate naman ang hangin natin na mag-aalin sa direction east to northeast na magadala ng makanay tubtub makasara ng pagbalog ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally ng 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na putla ka din ng 5 to 39 p.m. kung magatunod ini 5 to 29 p.m. sarang sa hapon. Paghuni ang ating latest weather update sa Military Ilimin at Appler Radio Station. Ako si Marcel Lester, Madam Olivia. Salamat. Ma'am Dinor, for those nga may mga nag-schedule ang mga aktibidad, especially sa mga kultura nato nga matamat na nga magapauli sa ilasunod sa kaprobinsya, subong nagilapit na ang Pista Minatay. May ara kita ma'am available data sa extended weather outlook sa DOST Pag-asa. Well, based atin sa 5-day regional weather outlook natin, sir, dili man sa atin, sa partly cloudy, so ma-okay man natin ang panigta, sir. Pero may mga expected lang mga rain showers, mga isolated na mga pag-ulan, pag panagot sa mga hapon or diba. Ayun. Ma'am Dinor, salamat din sa inyo sining oras kag impormasyon. Salamat din sa mga adlaw sila. There we have it, mga biyan, si Ma'am Dinor Silvestre ang DOST Pag-asa. So, naumay mga biyan, mga partly cloudy to cloudy sky sa atong sining region. So, buong nagahilapit na ang Pista Minatay. So, itong mga kulturan na nagaplano na mag-biyahe mga biyan sa Pista Minatay, ang maghalongid, kaya make sure ang naka-monitor mo sa lakat sa panahon. Kung kaisa sa sobra natin ka-excitement, nakalipat kita mag-check sa mga weather updates. Makadulo na kita sa pangkalan without knowing, mayara nga dito sa mga patuman ng mga tropical cyclone wind signal number 1, mahimo maka-apekto sa biyahe ng mga sakayan pandagat. At the same time, magkaisa hindi man ang mga naging kabangkanan sa pagpatuman mga biyan sa flight cancellation kung pag-cancela sa biyahe sa mga aeroplano. So make sure good ha, nga naka-check man ka mo sa weather updates sa mga advisory o kung abiso kinapagawa sa mga airline and shipping line kay inyo sa mga pagasakyan. Siyempre, importante man na mag-check ito sa lakat sa panahon sa mga nag-travel naman by land without knowing sa mga area na masabing nga ginabaha. Sobra na itong ka-excitement, may mga rerouting na ginapatuman. Kapag pila ka mga porsyon sa dalan, pila ka mga lugar, ang hindi maagyan. So, muna importante maagyan ha, ang pagsunod natin sa mga updates ng Pag-asa.
Ini nga mga advisory mga biyan, mga impormasyon sa DOST Pag-asa. Ay mo nga ma-check online kung na wala ka nakapamati sa radyo. Ang ini nga mga updates mga biyan available with 24/7 sa Facebook page ng DOST Pag-asa. Alas 9:14 sa aga. Tuwa man natin mga biyan nga manabot ang P-Box. Kaya subong nga aga, it was reported mga biyan nga liwat naman nga bugas ang Abu ang nasambit nga kunang bulkan kanaon 5:30 a.m. to 7:29 a.m. 7:39 a.m. to 8:05 a.m. Hapon may mga recorded man nga ash emission mga abyan kag sang nagbigad nga Martes kabalhagban sang ash emission. Balaw naton ang nangin kabangdanan sini. Ano bala ang dapat na brahon sa aton sining makultura sa posible damage na madala sa sining ash emission. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 sa aga. Sa ato nga pagparumbalik mga biyan, tuwa natin nga malabot kag mapakikahutan ang ato nga koneksyon sa P-Box Kanaon Observatory. Hindi tagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sa pila ka pahanundong. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Hindi po malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sa saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:18 na sa aga. Sige po nagpamati ka mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue. Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan ang ating sining Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Arthur Defensor Jr. Kaupod ang 43 ka local government units sa probinsya ang formal na nga nagperma sa isa ka kasugtanan para sa pagpatuman sang 20 pesos kada kilo nga bugas. Programa nga may katuyuan nga suportahan ang sektor sang agrikultura kag solusyonan ang problema sa malnutrisyon sa probinsya.
Dalom sa nasambit nga programa 26.5 million pesos ang ginpain sa probinsya para sa pagbakal sa 20 mil pesos nga sako sa bugas para sa 42 ka banwa kag ang component city sang Pasig. Ang mga LGU naman ang tumala sa pagparagtag sa bugas para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. So, sa Iloilo Provincial Government, ang mga pamilyang may bata nga 5 ka tuig naog na kulang sa nutrisyon ang mahimo makabakal sa tugtog 30 kilo nga bugas. Samtang ang extended beneficiaries ang mahimo naman nga makabakal ng tugtog 10 ka kilo. Samtang sa Negros Occidental, nagparagtag sa mga farm machineries ang Department of Agriculture PhilMec sa 22 ka mga asosasyon sa manghuma kag local government sa Negros Occidental. Hindi nagabalor mga biyan sa 178.5 million pesos. Ginapatuman si Dalom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o kunang RCEP Mechanization Program natuwang ang Office of the Provincial Agriculturist. Natuwaan siyang sining programa na mapabaskog ang produksyon sa kaumahan, mabuhinan ang gasto sa produksyon, at mapanani ang overall competitiveness sa mga rice farmer. Sa iya nga mensahe, ginpasalamatan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang DA PhilMec sa madamo nga proyekto nga ila ginpalabot sa mga manghuma sa probinsya. Pero sa iya, ang ini nga mga suporta magapapag-on sa mga pagtiwa sa probinsya sa paglabot sa food security, rural development, kag mas manami kag mas madamo nga palangbian para sa aton nga mga manghuma. Samtang sa bahin sang Far Western Visayas, nagdalat sa 13.2 million pesos na balor sa isda kag fishing paraphernalia ang nakumpiska sa Regional Interagency Task Force Against Illegal and Reported and Unregulated Fishing o kon RIATF IUUF 6. Sandig sa Consolidated Report sa Task Force ang 577 ka seaborne patrol operation alin Enero tubtob Setyembre nagresulta sa pagkarakot sa 551 katao kag 218 kasakayan. Subuman pagpasaga sa 32 ka kaso kabagtikon sa masobra 322,000 pesos nga administrative penalties. Magluwa sa seaborne operation, 432 ka land-based enforcement activity ang ginpatuman sa task force nga nagresulta naman sa pagkakumpiska sa masobra 4,000 ka kilo sa illegal nga ginhulik na mga isda. Tagabalor naman sa masobra 383,000 pesos. Nagban pa nga paraphernalia naglaban ta nagbalor sa 12.9 milyones pesos. Ang task force kinabusan sa Philippine Coast Guard District Western Visayas, PNP Regional Maritime Unit, PNP Regional Police Office, kag sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bilang pinuno sa task force, ginpasalamatan naman ni DAB 56 Regional Director Remy Apari ang tarang nga katapos ni sa ilang padayon nga paghimakas para mapabilin ang responsable nga pagpangisda sa rehiyon. So kung ginapit na ang pagsugod sa Visayan Sea close season, ubos naman ang pagpanghanda sa task force sa good masiguro ang hugot nga pagsugod sa patuman nga fishing bans. Oy, congratulations sa ating PCCI Iloilo, the Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter Incorporated. Agin padunggan sa prestiyosong Hall of Fame Award matapos 3 ka beses naging kilala bilang Most Outstanding Local Chamber in the Philippines sugod sa tuig 2023 tugtog 2025. Ang padungog nagkilala sa mga pagtingwa sa PCCI Iloilo sa pagduso sa local economic development, innovation-driven programs kag
Inclusive Partnership, hindi lang sa Iloilo kag Western Visayas. Ang award nga kilala man sa mga pagtiwas ang chamber sa pagpapag-on sa mga negosyo, turismo kag industriya. Ang Hall of Fame Award ginbato na day PCCI Iloilo President Engineer Fulbert Wu, Chairman Felix Chu, Vice President Jordan Noy Dungor sa kiniwat ng 51st Philippine Business Conference and Expo sa SMX Convention Center sa Pasay City. Samtang sa mga kultura naton diri sa Western Visayas, particularly mga biyana sa Antique Iloilo kag Iloilo Province, paniwaton karon sa hapon simultaneous earthquake and tsunami drill. Ang drill kabahin sa pagbabaskog sa kandaan sa rehiyon batok sa mga kalamidad. Tuyuan sining mapataas ang hibalo, kandaan kag koordinasyon sa mga komunidad sa linog kag tsunami. Ang unang mabat sa drill as mentioned mga biyan hiwaton subong iyang Webes, Oktubre 23, alas 3 sa hapon sa Antique, Iloilo City, kag Iloilo Province. Samtang ang ikaruang batch naman ang hiwaton sa Aklan, Kapis kag Gimaras sa Biyernes, buwas kadlaw, alas 3 sang hapon. Magnitude 7.2 na linog na magaresulta sa isa ka tsunami ang mangin senaryo. Interview kay Director Fernandez iya nga ginpahayag importante ang aktibong nga partisipasyon sa tag sa kasektor para mas maging preparado kag resilient ang Western Visayas sa tunga sang mga kalamidad. Mas maayo gid nga naka kontra kita o kung nakapagigbahin kita mga biyan sa sining mga earthquake drill. Sa subong, hindi man di po sa inyo sining ihiban. Sud ang mga mabaskog na linog na nag-epekto sa atong siniyang rehiyon. Kag nagtayog sa madamot na lugar sa punsod Pilipinas, hindi lang sa Visayas, hindi pati na sa Luzon kag Mindanao. Samtang ang Balanghayan Dinagyang Festival ang formal na nag-ginunsar kahapon nga adlaw. Iwat mga biyan kahapon, Miyerkules, Oktubre 22, ang grand launching sa Iloilo Dinagyang Festival. Hindi ang ginhiwat mga biyan sa bahin sa SM City Iloilo. Ibaroan ang ining aktibidad mga biyan na talang hiwaton sa bulan sa Enero sa masunod na tuig. May temang bugay sa Ginoo, bugal sa mga Ilonggo. Kung sa mga nagtambong sa launching, si Mayor Raisa Treñas, kapag sa Vice Mayor Lady Judy Grace Baronda, San Jose de Placer Parish Priest, Reverend Father Nelson Zerda, Iloilo Festivals Foundation Incorporated, President Angel De Leon, SMCT Iloilo Assistant Board Manager Rich Mark Trinidad, Iloilo Provincial Administrator Dr. Albanias, at mga konsihal sa syudad. Sa karon nga sa 2026 Dinagyang Tribe Competition, iwato mga biyan sa highlights ang Dinagyang. Ito ka tribo ang ginalauman nga mag-asambuwa. Ang tribo Bulawanon sa Molo District. Tribo Ulunganon sa Halantoni Memorial National High School. Ang tribo taga-baryo sa Barrio Obrero Lapus. Tribo sa Lugnon, San Haro National High School, ang tribo Ilayan Hon sa Graciano Lopez Haina Elementary School, ang tribo Panaaya, Fort San Pedro National High School, at ang tribo Paghidait sa La Paz National High School. Samtang sa sadsad sa Calle Real, magpasakop naman ang tribo Pariano, tribo Irong-Irong, tribo Aninipay, tribo Familia Sagasa, tribo Mulabe, kag tribo Panaat. Na check pa natin mga biyan kung may listahan naman sa mga tribo nga magpasakop sa kasadyahan sa Kabanwanan.
na ginapanagbalaya naman sa Iloilo Provincial Government. Bantayan mga diyan ang mga itik na ginagumba naman sa mga drums. Samtang sa bantayan natin nga balita, nakatipon siyang 3.2 million pesos nga gintingog magkita ang 15 ka Ilonggo Micro, Small and Medium Enterprises ug MSMEs nga nagpasakop sa Manila Fame 2025 kagihiwat mga biyan sa World Trade Center sa Metro Manila sa nagligar nga simana. Ang 3.2 million pesos nga sales ang ginatipan sa 1 million pesos nga cash o retail sales, 1.5 million pesos nga under negotiation kagapin 0.6 million pesos nga book sales. Ang delegasyon sa Iloilo giatipan sa 8 ka MSME gikan sa probinsya kag 7 ka MSME gikan sa Iloilo City. Magluwas sa pagpatigayon sa partisipasyon sa mga Ilonggo MSME sa exhibit, ang DTI Iloilo nagbulig man sa product holy kag nag-coordinate sa Design Center of the Philippines agud maparami ang booth sa nasambit ng mga MSMEs. Ginaangot man sang DTI Iloilo ang mga exhibitors gikan sa Iloilo City kag Bigadsi o kulang Metro Iloilo Guimaras Economic Development Cooperative sa isa ka local designer agad mapanami pa ang ilang product presentation. Congratulations kids sa aton sining mga Ilonggo MSMEs for the wonderful performance sa World Trade Center, particularly sa giniwat ng Manila Fame 2025. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:31 sa aga sa aton nga pagparumbalik. Igapabati natin sa inyo ang mensahe ni Director ni Lida Abular. Iyan ang mga plano sa iya sining literatura ilang full-fledged director sa PSA Western Visayas. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pinakapahandog. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuloy siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguro may bayong na nakatabi para sa mga pinabili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante din na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pailalim. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying "Mana po," and lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Paano na tayo next time we see our elders? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sipon, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa nalibig, hindi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nalibig, hindi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagal ito? Ay, Paris, may araw. Ano ba yan? Tinusunog ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, Jordan, trupo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:36 na sa aga sa gihapon na pumatika po sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kagiban pa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa tanang mga upod sa atong sining nga pagpangalagad online. Ang atong sining nga pagpangalagad mabati live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo kag subong sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. After listening kay Sir Sherwin Malcoveya, Sir Salvador Dihiran, Mambing Selo, ang asawa nga si Charisse, Mama Morena, sa akong nga baby nga si Maria. After listening kay. As mentioned earlier, sang sining karon lang formal na nga nagpanumpa bilang full-fledged regional director sa Philippine Statistics Authority kon PSA Western Visayas si Director Nilida Abulat. Atong nga ginahibalo kon ano ang iya sining nga mga plano bilang full-fledged nga pinuno sa PSA Region 6. Pagyari ang iya mga pahayag. Thank you for the congratulatory greetings. At last and finally, naging full-fledged na ako waiting for the appointment from the Office of the President. And hindi mga regional directors is appointment comes from Malacanang talaga. So there is medyo mainay na ang fussy in terms of that. But I was being 3 years na officer in charge. Pero ang position talaga is na vacate last year lang. And Sir Fred had retired and wala to pag-open sa position. And thanks God, ay pa man magsukat 1 year for the vacant position. Mga nag-vacant na year, so I was appointed. I really thank God for the blessing. So with this appointment, siguro, alam mo man ang trabaho, gawin na yan halin. So, pinanglangin committed kita. So, ang ambal ko kahapon is I will not be
best public servant, but I will try my best to be of service for the public and for the people and for the PSA office. Amo lang na, siyempre na mali-sir kahapon na ilatag naman ang mga ongoing, ang mga kalabuton o yung brown ng pinakadapugin is for the computerization or digitalization of CRBS. So, sumukan ko yung training sa Manila for e-CRBS, kaya ang ways forward sa ating government is digitalization. And also, we are now starting to campaign and visiting our lawmakers because one of the priority bill na BBM is the CRBS bill. Lahat na na-incorporate ang mga laws bala sa civil rights from sa pinakapuno sa subong mga bago. So, syempre, we want to advocate that new law, new bill para maging realize yung law because it would really tighten measures for fraud. So, we're glad to report that the case of Buo, the birth certificate of Mayor Buo was already cancelled by the court, and we're also moving na mapalman ng check naman ng mga fraud documents. So, mas medyo madamo-damo. So, there is already a measure na the cancellation of those fraudulent documents will be done administratively. It's like kulang, we spend much sa publication. It's around 800,000. So, we appearance sa court, publication, issue-wide kasi siya. So, ang and of course, ang statistics sa our core, we want to ensure that all data released by PSA as much as possible should be timely, accurate, and validated from the actual situation from the field. Under your leadership, actually, under my leadership, we are working now to have Gimaras outlet, CRS outlet. Kaya in the region siya na lang nabilit. But hindi siya guro maging PSA managed, but it should be LGU, kaya kamay lang siya. Kaya ang service provider na ito ng UNICEF requires a lot of amount for the get out, for the look and feel mga itsura. So it's good that Mayor Gando of Hortal accepted the invitation to host the CRS outlet. Forward for that, and that will be located at San Miguel, Gimaras, sa Libon, Malaki, Centro siya. So, gina-finalize lang naman sa mga MOA, and we are waiting for the building na ma-finish pag ma-start na ang for information na CRS, ang CRS outlet pali yung malahan diri sa ato na you could get civil registry and vital documents from birth, death, marriage, and also those mga Senomar, Senodet, allocated documents na nagagi sa mga court, sa mga petitions, na mga siya. Pero ganun tayo, ang pwede siyang posible mo kung sa naman I think we will be working on it this November, December, mga necessary documents, and because naman it entails logistics, and maybe first quarter of 2026. Kaya unang ginato ng MOA, decided by the mayor and with our national statistician. And also sa upcoming nga mga activities ang Ang kabayan mga biyan, siya naging bayag ni Director ni Nida Amular, ang direktor sa PSA Western Visayas. So binalauman, under her watch mga biyan, under her leadership bilang full-fledged director sa PSA Western Visayas,
ginalauman mga biyan ang pagbutang sa isa ka CRS outlet or Civil Registry System outlet sa probinsya sa Guimaras. Ini nga ang ini nga outlet mga biyan ginalauman nga hatag man sa kasubong nga serbisyo sang mga services nga ginahatag karon sa PSA Iloilo Provincial Office nga nagahatag sa mga basic nga mga register records na birth certificate, marriage certificate na ang hindi na kinahanglan nga magatabok pa diri sa isla sang Panay ang mga kultura naton sa Guimaras just to secure these documents para sa ila sining mga transaksyon sa nanaytuhay nga opisina sang gobyerno. Alas 9:44 sa aga, nagaparawagan si House Deputy Speaker Janet Garin sa gobyerno na magparagtag sa libre nga face mask sa publiko subong nga ginalauman ang pagdugok sa mga biyahero ka mga magabisita sa sementeryo para sa tigkalalag. Sunod kay Congresswoman Garin. Kung bulig ini sa mga kauturan nato nga nag-eksperyensya sa kabudlayan sa kabuhi para malikawan ang paglatong sa influensya iban pa nga balatian na may kaangtanan sa pareho sang trangkaso. Obra niya ang parawagan matapos nga suspende sa Department of Education dapat NCR ang klase para sa disinfection. Una naman ginatag sa Department of Health nga wala siyang outbreak sa influenza-like illness sa atong sining nga puso. Nga masaming nga nagataas ang kaso sa tiun sang flu season. Dapat naman naging panumdum ni Karin na anay man tigikom siyang DOH ang kaimportansya sa madasig na procurement o kung pagbakal sa pagparagtag sa bakuna kontra sa flu kag pneumonia. Tagan punto sa mamalida kung temprano ang pagbakal sa bakuna pagpamakuna mas madugay tani ang proteksyon sa publiko. Sa ibang bagay nga balita nasyonal. Nagabot na sa Ombudsman subong nga aga si Anay DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez. Si Hernandez ang magasabat sa Sabina nga imbaga sa Ombudsman Field Investigation Office para sa nagaparang fact-finding investigation sa manumalyang flood control project sa Puso. Sa ibang pagid nga balita, ginapahanda na ang CIDG ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kung ipaaresto na sa korte ang mga suspect sa missing sa Bungero case. Hindi sa tiyon na magbaga sa warrant of arrest ang korte batok sa mga may kantanan sa kaso sa nagakadula ng mga sabungero. Dobra sa ating PNP Chief ang payag kasunod sa anunsyo sa DOJ na sumitin na nila ang ilang reklamo ng murder kag kidnapping with serious illegal detention batok sa pila ka individual nga may kantanan dili. Agwa sa CIDG, pinapandanan ni Nartates ang mga lokal na pulis sa posible pagbatuman sa warrant. Ano naman inanunsyo sa PNP sa sininga Setyembre na ilan na nasumite ang dugang ebidensya na makapulig sa reklamo batok sa pila ka individual. Ikip na dari ang negosyante nga si Charlie atong ang punto man ni Nartates. Handa sila na sundon ang anuman nga
ipatuman sang korte o imandok sang korte. Pinagapilasa sa mga kakalmado sang publiko kag tugutan nga patuman ang legal na proseso. Agang mga biyahe karon sa hapon para sa simultaneous earthquake drill and tsunami drill. Parugyan gid ang tanan nga mag-upod sa sining aktibidad. Pagkatakos ang tandaan sa atong sining lokal na mga panguluhan. At sa atong kaugalingon, diyon nga magluntad ang ginakadukan nga mabaskog nga pagtayo na mahimo mag-resulta naman sa pagluntad sa tsunami diri sa aton isla. Mas maayugid daw nga nakasubaybay kita with hindi lamang sa mga pangsuporta ang mga nakaigo ng mga kagamitan, also with the right knowledge kung ano pala ang dapat na obrahon para likaw kita sa peligroso nga tsunami kag Ginoo. For the meantime, it's time to say goodbye. Balik kita sa oras na nabiling sa aton sining nga pagpalagad. Sa kalagidamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Para marang inyo nang inalaga, JP Havas. Para mo salamat sa inyong pagpamati, Mayong Aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.